sa lahat. Dalawang lalaki sa New Delhi, India, na disgrasya. Nakatambay lang sila sa kalsada nang bigla silang mabagsakan ng isang aircon. Bulagta agad ang dalawang lalaki. Ang sinapit ng mga biktima at kabuang detalye, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong August 20, kasama ang buong pwersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nakalabas na raw ng Pilipinas. Noong nakaraang buwan pa raw umalis at kinita pa ang mga magulang sa Singapore. Pilipinas nakapagtala ng panibagong kaso ng Mpox, habang mga kaso ng dengue pang-outbreak na raw sa dami. Mahigit 100 ng poste sa Marilao, Bulacan nagtumbahan matapos sumabit sa kable ang isang truck. 2 sugatan. Lalaking dayuhan na nakipag-check-in sa isang motel sa Maynila, ninakawan ng sasakyan ng kanyang kahukap. Alas Pilipinas men swagi ng bronze medal sa Southeast Asia Volleyball League. At silipin ang pageant sa Bulacan kung saan ang Coronation Night inumaga na. Mahigit 1 buwan na raw wala sa Pilipinas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon yan kay Senator Risa Hontiveros. July pa raw lumipad pa Malaysia ang dating alkalde at nasa Indonesia na ngayon. Ayon sa Bureau of Immigration, illegal na lumabas na Pilipinas si Go. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Wala na sa Pilipinas si Alice Go. Yan ang revelasyon ni Senator Risa Hontiveros sa Senado kahapon. Ayon sa senadora, hating gabi raw noong July 18 nang lumapag sa Kuala Lumpur, Malaysia ang sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac. 5 araw lang yan matapos ilabas ng Senado ang arrest order laban kay Go. Base sa impormasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mula Malaysia, dumiretso raw pa Singapore si Go noong July 21 at doon nakipagkita sa kanyang mga magulang at kapatid. Hanggang noong linggo, nasa Singapore daw si Go. Pero sumakay rin ng ferry papuntang Indonesia. Hinala ni Hontiveros, may tumulong sa dating alkalde na tumakas dahil Philippine passport pa ang gamit niya. Hindi makakaalis si Alice Go kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Pero kung nasa abroad na si Go, palaisipan ngayon kung paano siya humarap at nakapagpanotaryo ng sinumpaan niyang salaysay sa San Jose del Monte, Bulacan noong August 14. Tingin ni Senator Win Gatchalian, posibleng nakakalabas-masok sa bansa ang dating alkalde. Talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na mayroon pong arrest warrant, ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Sa kabila nito, nanindigan naman ang abogado ni Go na nasa Pilipinas pa siya. Katunayan, may plano na rin daw itong sumuko. Mahirap naman na sabihin kung nagsisinungaling siya. Kung sa harap-harapan, sinasabi niya na nga na nandito siya sa Pilipinas. Talaga may balak siyang sumurrender pero hindi ko lang alam yung timing kung kailan. June 25 pa, nasa Immigration Lookout Bulletin Order si Alice Go. Bagamat may source din ng Bureau of Immigration na nagkumpirmang nasa abroad na ang dating alkalde, nilinaw ng BI na hindi ito lumabas sa record ng database nila. Tingin ng BI, illegal na lumabas ng bansa si Go at hindi dumaan sa immigration. Ayon naman sa Department of Justice, wala rin daw silang natanggap na report tungkol sa travel activities ni Go. Kaya iimbestigahan at pananagutin daw nila kung sino man ang responsable sa pag-alis niya ng bansa. Tingin naman ng ibang senador, posibleng sa chartered plane sumakay si Go kaya nakalusot siya sa immigration. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Tila, kinagulat nga ng marami itong paglabas ng bansa ni dating Mayor Alice Go. At para po pag-usapan yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Dana. Good morning po, Ms. Rose. Una po muna, gusto lang namin malaman ano ba ang impormasyon na hawak ng BI tungkol dito kay dating Mayor Alice Go? Yes, sa ngayon po, doon sa record natin, walang recorded departure ni Mayor Alice Guo. Sa records po ng immigration, nasa loob pa po siya ng Pilipinas. But, nakatanggap po tayo ng information sa ating counterpart na siya po ay may arrival sa Malaysia, sa Singapore, and recently po, the other day lang, ito yung latest development in Indonesia. Ito, sinasabi niyo po na info from Malaysia, Singapore, and Indonesia. Official na po ito, nakipag-ugnayan na po kayo doon sa sa mga immigration officials doon. These are from reliable sources po, doon po sa mga bansang iyon. And yes, these are from their official records. And we are gathering more information po as to how Alice Guo was able to enter Malaysia at kung saan po siya nanggaling. Kasi there's a possibility po na hindi pa yung Malaysia yung first point of entry niya from the Philippines. Posibleng hindi Malaysia po yung yung pinanggaling dumiretso siya from Philippines. Posibleng may iba pang pinasukan going to Malaysia. Yung sinasabi niyo po sa statement niyo kahapon, illegal po yung paglabas niya? Illegal po yung paglabas niya, wala po siya sa ating record. Sa atin pong hinuha, maaari pong in-abuse niya yung mga informal ports of entry and exit. Tayo po kasi sa immigration, ng ating presence po ay matatagpuan sa mga formal ports, mga paliparan po and seaports, but not in private airstrip, as well as yung mga baybay dagat po natin, lalong-lalo na po dyan sa southern part ng Pilipinas, na maaari pong abusuhin nitong mga taong ito. Ang sinasabi po kasi ng mga senador, yun na nga sabi ni Senator Ontiveros, ginisa tayo sa sariling mantika, tila pinapaikutan yung ating mga proseso, yung ating mga batas. At kayo po dyan sa BI, nangako po kasi kayo doon sa mga senador na babantayan nyo, nasa lookout bulletin, at hindi po papalusutin itong si Mayor Guo. Ano pong nangyari, ma'am? Yes, Ms. Ruth, sa atin po, sa mga formal ports, wala po tayong na-encounter na dumaan sa immigration processing itong si Alice Guo. So sa tingin po natin, deliberately, iniwasan yung pagdaan po sa mga immigration inspectors po natin. Kaya doon po nag-attempt at doon po dumaan sa mga illegal na pamamaraan. And possibly po either a private airstrip or bangka po or yate, patawid po ng Malaysia. Tingin niyo po ba, yung sinasabi ng iba, baka din daw po nakalusot kasi nakipagsabwatan po sa tao sa immigration or sa iba pang opisyal? Hindi po natin naalisin yung posibilidad na yan. At definitely, Ms. Rose, kapag kung ito po ay nakaalis, meron po talagang kasabwat ito, meron itong protector, meron pong nag-facilitate ng kanyang biyahe kasi hindi po basta mag-book ng isang eroplano ng private aircraft, hindi po basta pwedeng lumipad na lang yan ng ganun-ganun na lamang. Ang bangka po ay hindi basta na lang tumatawid ng dagat. There are people who facilitated the exit of this individual. At yun po ang gusto nating malaman kasi napakarami pong inabala ng taong ito. Even ang ating Senado ay sort of fake binastos niya dahil lumayas po siya nang wala pong tamang processing. This is really a national issue already na kinakailangan po imbestigahan natin kung sino ang mga liable sa pag-alis po illegally nitong si Alice Guo. Including po yung mga tao nyo dyan sa BI? Definitely, we're not removing that possibility po. Kung merong empleyado ng BI, kung merong empleyado ng ibang ahensya ng gobyerno, and even private entities po ay dapat humarap po sila sa kaso sa pag-facilitate po ng biyahe nito. Ma'am Dana, pakikwento lang po sa amin yung process na kung sakaling chartered plane nga po ito, wala na po bang paraan talaga na kung lalabas ng bansa ay, kunyari halimbawa, hindi ba sumasampa yung mga tauhan nyo dyan sa chartered plane para mag-check? Wala po bang ganon? Hindi po kasi kami pamilyar sa proseso. Yes, supposedly po kapag isang private aircraft, meron po yung permit muna na makalipad yung pinaka-aircraft kung saan po nilalagay din nila kung sino
may manifest po yan eh. Nilalagay po kung sino yung mga lulan nung aircraft na yon, including the crew, the pilot, the crew, and the passengers. After magkaroon po ng permit to fly out of the country, saka po magre-request sila ng CIQ clearance, Customs, Immigration, and Quarantine clearance, who will conduct inspection din po doon sa aircraft na iyon. Mukhang doon po ay maaring hindi na-inform ang CIQ authorities kasi sa naririnig po natin, wala rin pong information ang Customs and Quarantine about their departure. Hindi po na ipagbigay alam sa proper authorities yung pag-alis po nito. In the same manner po sa mga dagat, sa mga shoreline po natin, maaari po na ito ay tumawid dagat nang wala pong clearances din from the maritime agency. Huli na lang po, ano pong gagawin ngayon ng immigration? Ano pong plano nyo? Dahil ang paniwalang ng marami, nalusutan nga po kayo. Ngayon po, nakamonitor po tayo doon sa kanyang travel. Isusumiti po natin itong mga nakalap natin ng information from our counterparts sa NBI para makapagsimula po ng investigation. Isusumiti po natin sa Department of Justice na siya pong magpo-forward sa NBI. Ito po ay atin pong tinututukang maigi kasi sa atin po tayo po ang naituturo lagi, ang immigration ang naituturo lagi kapag may mga ganito pong mga instances despite the BI not being present in informal courts. Kaya gusto po natin malaman talaga paano nakaalis ito para humarap po sa kaso kung sino man po ang nag-facilitate nitong biyahe nito. Maraming pong salamat kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Sa ibang balita, dahil pa rin sa volcanic smog mula sa Taal, wala pa rin pasok sa Batangas at ilang karatig na lugar ngayong Martes. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Batangas, maliban sa Padre Garcia at Tuwi. Preschool hanggang senior high school lang, walang pasok sa dalawang bayang iyan. Sa probinsya naman ng Cavite, walang pasok sa lahat ng antas sa Alfonso, Amadeo, Bacoor, Carmona, Cavite City, Dasmariñas, General Aguinaldo, General Alvarez, General Trias, Imus at Indak. Bukod sa mga bayang iyan, 10 lugar pa sa Cavite ang nagdeklara rin ng walang pasok. Suspendido rin ang pasok sa buong probinsya ng Laguna at Rizal, Candelaria sa Quezon at Lubang sa Occidental Mindoro. Matapos makalabas ang bagyong Dindo ng Philippine Area of Responsibility, may bagong low pressure area na binabantayan ang Pag-asa. Huling namataan ang LPA 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dahil malayo ito sa kalupaan, wala itong direktang epekto sa panahon ng bansa. Hindi rin ito nakikitang lalakas at magiging bagyo. Hanging habagat naman ang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa tulad ng Batanes at Babuyan Islands. Posible rin ang pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa pagdating ng hapon dahil sa localized thunderstorms. Sinimulan na ang contact tracing para sa unang kaso ng Mpox na naitala sa bansa ngayong taon. Pero ano nga ba ang Mpox at gaano ito kabilis kumalat? Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ilang araw matapos ideklara ng World Health Organization bilang public health emergency of international concern, kinumpirma ng Department of Health na may naitalang kaso ng Mpox sa Pilipinas. Ang pasyente ay isang 33 anyos na lalaki. Wala siyang biyahe abroad, pero may intimate contact 3 linggo bago makitaan ng mga sintomas. Nasa pampublikong ospital sa Metro Manila ang pasyente na ika-10 kaso ng Pilipinas mula noong 2023. Hindi sinabi ang kanyang trabaho, pero may kaugnayan daw ito sa mga biyaherong foreigner. Noon pang nakaraang linggo itinuring na suspected case ang lalaki matapos lagnatin at magkaroon ng mga butlig sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Pinaigting na rin ang testing sa Mpox. Naka-alerto naman ang surveillance system ng DOH pero hindi pa raw kailangan limitahan ang pagpasok ng mga dayuhan. Hindi na natin kailangan ng border control kasi nga nandito na Hindi naman siya nag-travel So useless na magkaroon ng control sa border kasi meron na tayong sariling Mpox. Ang Mpox, na dati tinatawag na monkeypox, ay isang infectious viral disease o nakakahawang sakit. Di tulad ng COVID-19 na nakukuha mula sa hangin, na ipapasa ang Mpox sa pamamagitan ng close contact sa taong may virus.
Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, rashes, pananakit ng katawan, panghihina at pamamaga ng mga kulani. Ayon sa DOH, mas mabagal ang hawahan sa Mpox. At hindi katulad sa COVID-19, hindi kailangan ng quarantine facilities dahil maaaring magpagaling ang taong may Mpox sa bahay. May inirekomendang bakuna para sa Mpox, pero prioridad na mabigyan ng WHO ang Africa, kung saan 17,000 ang mga kaso. Payo ng DOH sa publiko, ugaling magugas ng kamay para makaiwas sa virus na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bukod sa Mpox, problema na rin ang paglobo ng mga kaso ng dengue sa bansa. Sa dami nga ng nagkakasakit, maituturing na raw itong outbreak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa gitna ng madalas na pag-ulan, lalong dumarami ang kaso ng dengue sa bansa. Ang Ormoc City sa Leyte, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa dengue. Pati ang lalawigan ng Iloilo, may dengue outbreak na rin. Nagsasagawa naman ng misting at spraying activities sa mga pampublikong paaralan sa Maynila kontra dengue. Tatagal daw yan hanggang September 20. Ayon sa Department of Health, tumaas ng 33% ang bilang ng mga dengue cases sa Pilipinas kumpara nung nakaraang taon. Mula January 1 hanggang August 13, pumalo na ng 136,000 ang kaso ng dengue. Mas mataas yan kaysa sa 102,000 na naitala noong 2023. Ang antas na yan, may tuturing na raw na outbreak ayon sa DOH. Magde-declare din ako ng dengue outbreak. Kasi based on my conversation with our Epidemiology Bureau Director, outbreak levels na ang ating dengue. Pagdating naman sa mga nasawi dahil sa dengue, may higit 360 ang namatay ngayong taon. Mas mababa kumpara sa nasa 400 noong nakaraang taon. Indikasyon daw ito na mas maraming nagpapa-hospital at nagpapakonsulta kapag nakaranas ng sintomas ng dengue. Kabilang sa sintomas ng sakit ay lagnat, pananakit ng ulo, rashes, pananakit at pamamaga ng kasukasuan at pagsusuka. 2019 pa huling nagdeklara ang DOH ng nationwide dengue outbreak. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, nagtumba ng ilang mga poste ng kuryente sa Marilao, Bulacan kaninang hating gabi. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez live mula sa Marilao para sa update. Mon, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, ongoing o nagpapatuloy yung clearing operations ng Meralco sa mga nagbagsakang poste dito sa Barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan. Puspusan nga yung ginagawang pagtatrabaho ng mga kawani ng Meralco para maalis kaagad ito mga nabuwal na poste. Inuna muna nilang putulin yung mga kableng nakasabit para mabawasan daw yung bigat ng mga poste. Sunod ay mag-uukay naman sa lugar para sa pagtatayuan ng mga bagong poste habang tuluyang inaalis yung mga napinsala na. Base sa investigasyon, alas 11:30 kagabi nang aksidenteng maatrasan ng isang dump truck na puno ng panambak ang isang malaking poste. Hindi raw napansin ng driver yung poste kaya nabangga. Sa lakas ng impact, nagsitumbahan na rin yung iba pa mga poste. Sumatotala abot sa 15 poste ang nabuwal habang 3 naman ang tumagilid. 2 raw ang nasugatan sa insidente. Dinala naman sa barangay ang driver ng dump truck. Dahil dito, pinatay muna yung supply ng kuryente at pinutol na rin muna ang iba pa mga telco at cable connections sa apektadong lugar. Nahihirapan naman pumasok sa eskwelahan at trabaho ang mga residente sa lugar. Bagamat pinapayagan pa rin naman ang pagdaan dito ng mga tao, off-limits muna ito sa mga motorista kaya talagang mahaba-habang lakaran muna ang kailangan tiisin ng mga residente. Narito ang pahayag ng ilan sa mga nakausap natin. Dahil po sa nagmamadali sa mga trabaho nila, hindi na po namin sila napigil. Sa ngayon, yung mga sasakyan na dapat sana diretso, pinadadaan na lang po namin doon sa Pantok, may Kawayan, dahil yun lang yung pinaka-alternatibong daan. Hindi nakapasok ng anak ko sa trabaho dahil walang daanan, no? Paano makadaan dito? Ito, nag-bike lang, maglakad-lakad. Hindi rin pwede makadalang sakyan kasi hindi pwede. Oo, pamalingki nga, mahirapan, no? Si palingki sa baba ngayon dyan. Paano ka pamalingki? Andre, isasara din itong area, itong kahabaan nga ng apektadong lugar sa mga tao maya-maya para nga mas makapag-focus at makapagtrabaho ang mga kawani ng Meralco sa ginagawa nga nilang clearing operations. Target kasi ng Meralco na matapos at maibalik ang supply ng kuryente sa lugar hanggang bago maghating gabi. Andre. Ingat kayo dyan. Maraming salamat live mula sa Marilao, Bulacan, Mon Gualvez. Susunod. Sasakyan ng isang dayuhan tinangay ng babaeng naka-check-in niya sa Maynila.
At lalaki sa India patay matapos mabagsakan ng aircon. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng isang babae sa sasakyan ng kanyang nobyong dayuhan sa Maynila. Sa kuhang ito noong nakaraang Huwebes, makikitang lumabas ng isang hotel ng spa sa Malate ang babae. Dumiretso siya sa isang itim na SUV, saka ito unti-unting inilabas mula sa paradahan ng hotel. Nasa pool din sa CCTV ang mga dinaanang kalye ng sasakyan. Agad nagsumbong ang biktima sa mga otoridad. Kinabukasan, natunton at naaresto ang babae sa Makati kasunod ng follow-up operation. Isinanlaraw ng babae ang sasakyan sa halagang 150,000 pesos. Hawak na ngayon ng Manila Police District ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Ginagawa na rin daw ng paraan para mabawi ang SUV. Boyfriend ko nga siya. Hindi ko naman alam na hindi sa kanya yung sasakyan, hindi sa kanya nakapangalan. Hindi niya kasi ako pinagtrabaho ng 2 buwan. Sabi na bibigyan daw niya ako ng pera. Mga kapatid, matapos ang malakihang rollback, dagdag singil naman sa produktong petrolyo ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw. Simula ngayong umaga, magkakaroon ng 1 peso 20 centavos na patong sa kada litro ng diesel. Piso kada litro naman ang dagdag singil sa gasolina at sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, tumaas ang presyo ng krudo dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Nariyan din daw ang mga pangamba sa pagbagal ng ekonomiya ng Amerika at pagbaba ng demand sa krudo. Balik normal na ang operasyon ng LRT2 ngayong umaga kasunod ng aberya sa nasirang kable nito. Sa ngayon, umaabot na ulit hanggang Antipolo ang biyahe ng LRT2. Nauna kasing nilimitahan ang pamunuan ng biyahe nito na umaabot lang hanggang Cubao mula Recto kaninang umaga. Binigyang daan kasi ang pagkumpuni ng nasirang catenary cable. Maalalang naantala ang biyahe ng daang-daang commuter kahapon dahil sa sirang kable. May nasira na catenary wire. Ito yung kable sa ibabaw, yung power supply. So, dinamage niya yung isang tren. May nakita kaming damage na catenary wire dito sa may, nung una, between Katipunan at saka Santolan, pero lumalabas dito sa tunnel area. Sa bansang India, 2 lalaki ang nabagsakan ng aircon sa New Delhi. Sa CCTV footage, kita ang 2 lalaki na nakatambay lang sa gilid ng kalsada. Ilang saglit pa, biglang bumagsak ang aircon. Sa pulang 2 lalaki na agad bumulagta. Isinugod pa sila sa ospital, pero isa sa kanila ang nasawi. Nagpapagaling naman ang kanyang kasama. Inaalam pa ng mga pulis kung ano ang dahilan ng disgrasya. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Viral ngayon ang isang pageant sa Bulacan. Panoorin natin. Paano ba naman kasi yung coronation night? Para naging coronation night shift. Inumaga na po kasi yung programa ng pageant. Madilim pa sa unang bahagi ng video na ito. Pero maya-maya lang, ayan na po, lumiwanag na ang langit. Pero tuloy pa rin ang pageant. Ayon sa uploader na si Selmer Anastasio, alas 6 ng gabi talaga nakaset ang pageant. Pero na-delay ito ng 4 na oras. Kaya inaabot na sila ng alas 6 ng umaga. Nagkaroon din daw ng emergency ang isa sa mga judge
At nawalan pa ng kuryente, bandang hating gabi, sandamakmak din daw ang special awards sa pagitan ng mga segment. Alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, straight shift na yan. Ha? Biro pa raw ng mga host, pwede na silang dumiretsyong magsimba. Oo nga naman, pagkatapos ng pageant, sabi naman ng ibang netizens, mukhang nauna pang tumilaok yung manok kaysa may makoronahan. At biro pa ng iba, dapat mayroon daw night differential ang papremyo sa mga nanalo. Tama naman. Siguro yung nanalo, ang gusto na lang niyang premyo, tulog. Almusal. Almusal, pwede rin. Kape, oo, kape na. Congratulations sa nanalo. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.